Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalaga at nagbabagong kaganapan sa kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi tungkol sa mga akusasyon, hindi rin sa ebidensya, kundi tungkol mismo sa mga hukom. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa dalawang magkahiwalay na mosyon, hiniling ng mga abogado ni Duterte na tanggalin sa kaso ang dalawang hukom. Ano ang kanilang mga dahilan? Ano ang naging tugon ng ICC? At ano na ang kasalukuyang kalagayan ng isyung ito sa korte? Ating himay-himayin. Sa unang bahagi ng 2025, ang mga abogado ni Rodrigo Duterte sa pangunguna ng international lawyer na si Nicholas Kaufman ay naghain ng formal na petisyon para tanggalin sa pretrial chamber burn ang dalawang hukom, sina Reyne Adelaide Sophie Alapini-Gansu at Maria del Socorro Flores Liera. Ang pangunahing paratang na ang mga hukom na ito ay hindi patas dahil sila ang nagbigay pahintulot noon sa investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas, pareho sa unang investigasyon noong 2021 at sa pagpapatuloy nito noong 2023. Ayon sa depensa, ang nauna nilang partisipasyon ay nagpakita ng matibay na opinyon tungkol sa jurisdiksyon, kaya naman nakokompromiso ang kanilang pagiging patas sa kaso laban kay Duterte. Ibinasura ng ICC ang petisyong ito sa isang desisyon na inilabas noong March 14, 2025. Ang desisyon ay galing mismo sa pre-trial chamber na iyon, na sumuri kung ang naunang pagkakasangkot ng mga hukom ay maaring magdulot ng pagdududa sa kanilang pagiging patas. Sa desisyon, idiniin ng chamber na, quote, ang naunang partisipasyon ng hukom sa mga desisyong pamproseso ay hindi ebidensya ng pagkiling o paunang paghusga. Sa madaling salita, ginagampanan lang ng mga hukom ang kanilang tungkulin sa ilalim ng Rome Statute, at hindi sila nagpakita ng personal na opinyon o pagkiling tungkol sa pagkakasala ni Duterte. Nilinaw pa ng korte na mataas ang pamantayan para ma-disqualify ang isang hukom, kailangang patunayan ng depensa ang malinaw at objektibong palatandaan ng pagkiling. Hindi sapat na ituro lang ang pagkakasangkot sa mga nakaraang proseso na pinayagan ng korte. At sa kasong ito, ayon sa kanilang desisyon, hindi ito napatunayan. Kahit na ibinasura ito, bumalik ang grupo ni Duterte sa ICC na may pangalawang petisyon na inihay noong May 12, 2025, mas matindi at mas pinag-isipan na sa pagkakataong ito. Muling pinupuntirya sina Hukom Alapini-Gansu at Flores Liera, iginiit ng depensa na pareho nilang nampromiso ang kanilang pagiging patas dahil sa kanilang mga naunang desisyon sa korte. Ayon kay Kaufman, ang mga hukom ay, quote, nakapagpahayag na ng matitibay at pinal na opinyon tungkol sa jurisdiksyon ng korte, at ito raw ay sumisira sa karapatan ng akusado sa isang malayang hukuman. Nagbabala siya na ang patuloy na pagkakasangkot ng mga hukom na ito ay maaring makasira sa kredibilidad ng ICC at sa karapatan ni Duterte sa isang patas na paglilitis. Bilang suporta sa mosyon, binanggit ni Kaufman ang Articles 41 and 42 ng Rome Statute na tumatalakay sa kalayaan ng mga hukom at mga dahilan para sila ma-disqualify. Hinikayat niya ang korte na palitan ang mga hukom para mapanatili ang pagtingin na patas ang proseso. Ang pangalawang petisyong ito ay nagbunsod ng formal na tugon mula sa dalawang hukom na nagsumite ng detalyadong paliwanag para ipagtanggol ang kanilang mga ginawa. Iginiit nila na ang kanilang mga naunang desisyon ay mahigpit na naayon sa batas at proseso at walang kinalaman sa tanong kung may sala o wala ang akusado. Sinabi ng mga hukom, ang aming tungkulin bilang hukom ay magdesisyon sa mga kasong nasa harap namin ayon sa batas, hindi ayon sa opinyon. Ang aming mga naunang desisyon ay ayon sa proseso, hindi dahil sa pagkiling. Agad na tinutulan ng Office of the Prosecutor ng ICC ang petisyon noong May 12. Idiniin ni Deputy Prosecutor Mame Mandiaya-Niang na nabigo ang depensa na magpakita ng anumang bago o konkretong ebidensya ng pagkiling. Muli niyang sinabi na dapat ituring na patas ang isang hukom hanggat walang matibay na pruweba na nagsasabi ng iba. Ayon sa prosekusyon, kung ang simpleng pag-apruba lang sa isang investigasyon ay sapat na para tanggalin ang isang hukom,
Halos wala ng hukom ang makakasali sa mga paglilitis sa ICC. Magdudulot ito ng hindi kinakailangang pagkaantala at manipulasyon sa proseso ng korte. Sa isang di inaasahang pangyayari, si Hukom Betty Holler, na dapat sana ay kasama sa magdedesisyon sa pangalawang motion para ma-disqualify ang mga hukom, ay kusang loob na umatras sa kaso. Inihayag niya na dati siyang nagtrabaho bilang trial lawyer para sa Office of the Prosecutor mula 2019 hanggang 2022, kasama na noong panahon ng investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas. Ang kanyang pag-atras ay tinanggap ng isang ad hoc ICC presidency at isang bagong hukom na ang naitalaga para humawak sa mga deliberasyon tungkol sa pangalawang petisyon. Ang hakbang na ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang ICC sa mga usapin tungkol sa pagiging patas ng mga hukom. Hanggang noong May 29, 2025, wala pang pinal na desisyon na inilalabas tungkol sa petisyon noong May 12. Inaasahan ng mga legal analyst na lalabas ang desisyon bago ang July 2025 dahil sa nalalapit na pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na nakatakda sa September 23. Hanggang noong May 29, 2025, wala pang pinal na desisyon na inilalabas tungkol sa petisyon noong May 12. Inaasahan ng mga legal analyst na lalabas ang desisyon bago ang July 2025 dahil sa nalalapit na pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na nakatakda sa September 23. Anuman ang maging resulta, ipinapakita ng pangalawang petisyong ito ang palaging taktika sa batas ng kampo ni Duterte, na questionin ng ICC hindi lang sa jurisdiksyon at kung dapat bang dinggin ang kaso, kundi pati na rin sa kung sino-sino ang bumubuo mismo sa korte. Ang kanilang layunin ay mukhang hindi lang para maantala ang paglilitis, kundi para questionin mismo kung lehitimo ba ito. Kung muling ibabasura ng korte ang petisyon, maaring subukan ng mga abogado ni Duterte na iakyat ang usapin sa appeals chamber. Pero kung 2 beses nang naibasura, maaring mabawasan ang bigat ng kanilang stratehiya sa batas at sa tingin ng marami. Sa larangan ng pandaigdigang batas, ang pag-disqualify sa isang hukom ay hindi simpleng bagay. Kailangan ito ng ebidensya, hindi lang hinala, batas, hindi politika. Ang tugon ng ICC sa mga petisyon ni Duterte ay hindi lang tungkol sa kanyang kaso. Ito ay isang pagkakataon na sumusubok kung gaano katatag ang pandaigdigang hustisya sa harap ng panggigipit mula sa politika. Iyan po ang ating malalimang pagtalakay sa petisyon na i-disqualify ang mga hukom ng ICC sa kaso ni Duterte. Para sa susunod na desisyon, sa susunod na stratehiya at sa susunod na kabanata nitong kakaibang legal na drama, manatiling nakatutok. Mag-like, subscribe at i-comment ang inyong opinyon. Paalala, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon lamang. Ito ay batay sa mga datos, ulat, at pahayag na pampubliko tungkol sa investigasyon ng International Criminal Court, ICC, sa mga umano'y krimen na naganap noong panahon war on drugs sa Pilipinas. Ang nilalaman nito ay walang layuning mang-akusa o humatol sa sinumang individual ng anumang krimen. Ang lahat ng nabanggit na tao ay itinuturing na walang sala hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa isang hukuman. Layunin naming maglahad ng mga beripikadong katotohanan at legal na proseso sa malinaw, balancing at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyong ipinahayag ay hindi nilalayong mag-udyok ng galit, karahasan o paninirang puri. Para sa mga legal o opisyal na update, hinihikayat ang mga manood na sumangguni sa ICC o sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno ng Pilipinas.